meron pong malaking kinalaman, una sa relasyon po natin sa atin pong Panginoon Diyos. For us to have a healthy and loving relationship with our God. Kung paano po natin establish yung ating pong kaugnayan sa ating Panginoon. At yung ikalawang bahagi ay yung pong relasyon natin sa ating pong kapwa. That is the second part ng ating pong yung 10 utos po na yan. Kaya hindi po pwedeng magiging maganda ang relasyon mo kay Lord. And yet at the same time, pangit naman ang relasyon mo sa iyong kapwa. Ano po? Kailangan po, una natin establish yung ating relationship sa ating Panginoon Diyos at ang resulta nito, yung pagkakaroon ng magandang relasyon sa ating pong kapwa-tao. Amen? Okay, ang pag-usapan po natin yung pinakahuli. Kasi naituro ko na po yung ibang mga commandments po dyan, ano. The 10th commandment, ano po, yung ika-10 utos. Pwede po ba tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa Ginoo sa kanya po mga salita. Ito po ang atin pong mababasa. Aklat ng Deuteronomy chapter 5 verse 21, Exodus chapter 20 verse 17. Ito po ang nakasaad. Ang sabi po diyan, you shall not covet your neighbor's wife, and you shall not desire your neighbor's house, his field, or his male servant, his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. Tagalog, huwag mong pagnasaang maangkin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong pagnasaang maangkin ang kanyang sambahayan, ang kanyang bukid, ang kanyang alilang lalaki o babae, ang kanyang baka, ang kanyang asno, o anumang pag-aari niya. Tayo pong lahat ay sandaling yumuko at manalangin. Salamat po, amin Diyos. Minsan pa sa iyo po mga salita na amin pong pagbubulay-bulayan. Nakatala po, Panginoon, sa aklat po ng Deuteronomy, chapter 5, verse 21, Exodus chapter 20, verse 17. Isa pong utos, Panginoon Diyos, na iyo pong ipinagkakaloob sa amin. At ito po, Panginoon Diyos, ay naniniwala po kami na ito po ay angkop pa rin hanggang sa amin pong kapanahunan. Kaya po, Panginoon Diyos, ang aming panalangin, habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita, ikaw po ang gumalaw, Santong Espiritu sa amin pong kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita at sa iyo pong mapagpalang kamay, Panginoon Diyos. Inaangkin ko po, ikaw ang siyang mangungusap, ikaw ang gagalaw sa amin pong kalagitnaan, at dahil diyan, nakatitiyak po kami ng tagumpay na iyon na pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Bless us all together. This is our very prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. To God all be the glory. Pwede na po kayo maupo. Ika-10 utos. Ito po ay ang pinakabuod, thou shall not covet. No? Thou shall not desire. No? Yun po yung pinakalundo natin pong pag-uusapan. Sabi nga po, it is interesting that these last commandments deal with something internal rather than external. Yung ika-10 utos, ito po ay meron pong kinalaman sa tinatawag na internal o loob or ugat na po. Yung po mga naunang mga utos, ito po ay external na mga kautusan ng Panginoon sa bawat isa, no po?
yung pong mga sinasabi diyan, thou shall not steal, thou shall not murder, no po, wag papatay, wag mangangalunya, no po. Tapos sabi, remember the Sabbath day, wag kang gagawa ng mga larawang inanyuan, no? Wag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa walang mga kapararakan. Wag kang sasaksi ng maling pagsaksi. So yan po yung mga kautusan ng Panginoon. Puro panlabas na mga kagampanan. Pero dito, ang itatakil po natin, ang pag-uusapan po natin, yung inner, yung internal, yung root, no po? Kasi mahalaga po mabunot ang ugat para hindi na magbunga. Tama po ba? Hanggat may ugat yan, nagbubunga yan. No po? Okay. So, covetousness deals with the root of sin. Yun pala yun. Yung salitang covetousness o itong katangian o ano sa Tagalog yung covetousness? Mapag-imbot. Yun, pinaka-Tagalog na pag-iimbot. Sabi, huwag mong pag-imbutan. No? Yun po yung mga inuutos dito, no? Pag-iimbot. At madalas po, no, maraming mga ganyan. No? Kumisa sa mga sangkakristyanuhan, meron din po mga ganyan mga kaganapan. Yung bang pag sinabing pag-iimbot, sa English version, sabi po rito, ang kahulugan, desiring something that belongs to someone else. Amen? Desiring something that belongs to someone else. Yan pala yung ibig sabihin ng pag-iimbot o covetousness. Na sa Tagalog po, ibig sabihin, nagnanasa ka, pinagnanasaan mo, mapasa iyo. Diba? Makamtan mo. No? Mahawakan mo yung pag-aari ng iba. That is covetousness. So, dapat po talagang madil natin yung ganitong mga bagay. Mapagtagumpayan natin yung ganitong uri ng kalalagayang ng katauhan ng tinatawag na cause ng kasalanan. Amen? So, covetousness deals with the root of sin, while most of the commandments deals with the fruit of sin. Amen. Ang covetousness daw, ugat ng lahat ng uri o uri ng kasalanan. Di ba ba? Pero yung pong ibang mga commandments referring to the fruit of sin, bunga na lang ng ugat. Tama? Kaya nga, sabi po ng 1 Timothy chapter 6, mababasa po natin doon, na wag natin ibigin yung alin? Yung pera. Diba? Ang sabi roon, love of money is the root of all kinds of evil. Money is not the root of all kinds of evil, but the love of money. Amen? Yun po raw ang ugat ng tinatawag na kasamaan. Kaya, kapag ka ikaw na pera, maganda. Di ba ba? Mayaman ka, okay yan. Pero para ibigin na salapi, yun na po ang simula ng tinatawag na covetousness. Ano po? Malawak po pag pinag-usapan ang covetousness. So meron po tayong mga babala o kumbaga sa pagbibigay sa atin ng warning or caution against covetousness. Dito po sa mga talata po na ito, in particular, talata 17 po ang atin po pag-uusapan. At sabi po ng talata 17 na aklat ng Exodus, sa Tagalog, huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan
ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki, babae, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. 2 puntos lang ang gusto ko pong sipatin natin dito. Ang una, ang sabi po diyan, you shall not covet your neighbor's wife. Amen. Huwag mo raw pagnasaan ng alin? Yung asawa nino ng iyong kapwa. So yun po yung unang binabanggit dito. So ganyan kahalaga yung tinatawag na contentment in marriage relationship. Ano po? So bakit kailangan yung tinatawag na contentment in marriage relationship? Kasi po, sabi nga po ng Biblia sa kanya po mga salita, Hebreo chapter 13 verse 4, marriage should be honored by all. And the marriage bed kept pure. No? Dapat igalang nino ng lahat ang pag-aasawa. Ha? Dapat daw igalang. Bakit? Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Amen? So, kaya ang issue, check po natin, it is not just all about yung past mo, yung nakalipas mo. Tama? Ang issue po, ngayon na ikaw ay mananampalataya na. Kasi dami natin sablay noon eh. Di ba? Ang dami natin mga past experience, past decision in our life na sablay. Tama? So, ang mahalaga po, yung pag-aayos ngayon. Amen? Kung ano kalalagayan mo ngayon, bahala ka dyan. Di mo ba? Hindi ko sinasabing hiwalayan mo, balikan mo yung dati. Kasi meron po mga, ganito po kasi, may mga naging mag-asawa before, pakasal pa nga, pero yung relationship nila, unhealthy. Tama? Lagi may digmaan, lagi may alitan, lagi, ang gulo-gulo. Wasak at sira, hindi maayos. Meron naman po mag-asawa na hindi kasal, pero ang ganda na relasyon. Tama? Mas maganda yung kaugnayan nila, hindi naman kasal. Kaya, kung kayo ay hindi kasal at nagsasama kayo, maganda ang inyong relasyon, sure na kayo na talaga, magpakasal na kayo. Tama? O, ang alam ko, meron tayong kasalan ng Disyembre. Di ba? O, ako magkakasal sa inyo. Okay ba yon? Para lalo maging legal yung atin pong tinatawag na pagsasama. Ngayon, ito po, katulad sabi ko sa inyo, ito na kayo, ganyan na yung inyong kalalagayan sa buhay. Manatili na lang po kayo sa ganyan. Amen? Kung kaya nyo ayusin, no? Kung kaya nyo balikan yung magulong buhay. Di ba may mga ganon? Kasal nga, pero ang gulo ng buhay. Tama? Hindi maayos ang relasyon ng kanilang pagsasama. Sino ba talaga doon ang pinagsama ng Diyos? Sino? Yung kasal na magulo ang buhay? O yung hindi kasal na maayos naman ang relasyon? Sino? Kayo na po yung bahalang makapag-ano doon, makapag-sipat kung ano po yung mga dapat natin mga hakbangan. Opo. So, respect for marriage and family is our duty. Amen? Yung respeto, that is our primary duty. Amen? Bakit kailangan ng respeto ng isa't isa? Sabi nga, because the family is the fundamental building block of our society. No? Dalawa lamang yan. Pag magulo ang pamilya
apektado ang community. Amen? Hindi lamang community ang apektado, pati ang relasyon sa Diyos apektado. Amen? Pag maayos ang pamilya, apektado ang community, apektado ang barangay. Di ba? Siyempre halimbawa, away ng away ang mag-asawa, nag-ahabulan. Di ba? May panaga yung asawang babae. No? Yung lalaki mo, bahagang buntot. O, di ba? So, dahil ayaw yung mapugutan ng ulo. Lalo na yung ulo sa baba. Di ba? At ako atuloy na lang. Tama ba? Okay. So, bakit gano'n na lamang? Yung sinasabi raan, nasabi nga, you shall not covet your neighbor's wife. So, kasi nga, sabi nga, the marriage vows between a man and a woman are holy covenant that should not be violated by sexual unfaithfulness. Amen? So, this commandment is designed to protect the institution of the family. Amen? Ito raw pong commandment na ito, disenyo. Design for what? To protect. Anong institution ang poprotektahan? Institution ng pamilya. Amen? Kaya, lalo na sa atin ngayon, na nakakilala na tayo sa Panginoon, ito na status ninyo. Inuulit ko. Nung araw, baka exempted pa eh. Tama? Yung mga naging pagkakamali. Yung mga maling desisyon sa buhay. Pero may consequence pa rin yan. Pero alam niyo po ba, ang higit na nakakatakot, yung ngayon. Di ba? Alam mo ang totoo, alam mo ang katotohanan, alam mo na dapat ka maging faithful sa asawa mo, tapos maghahanap ka pa ng iba. Hello? Tama? O sige, ituloy mo. Di ba? Tuloy mo yung kalokohan mo. At humanda ka sa consequences. Amen? Yung ngayon ang pinag-uusapan natin. Diba? Naligwak ka na noon eh. Ngayon, mananampalataya ka, Kristiyano ka, nagbasa ka ng Bible, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos every Sunday. At saka ka gagawa ng mga kalokohan. Ang laki na magiging pananagutan natin sa Panginoon. Amen? Kaya dapat po natin talagang from the very moment na ikaw po'y nakakilala sa Panginoon, lahat ng aspeto ng buhay po natin, buhay may asawa, buhay may pamilya, di ba? Ano mga aspeto ng buhay po natin, ibinyada po natin ayon po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Or else, kapag kayo pinagpatuloy natin yung mga alam natin na mali, tiyak po ang tinatawag na palo. Tama? Palo. Bakit? Kasi po, ang paggawa ng patuloy ng mga kamalian, ito po ay kahalintulad ng paghamon sa kapangyarihan ng Diyos. Hello? At pag hinahamon mo ang Diyos, ito po ay kahalintulad ng pagsipa sa matulis na bagay. At walang sino man tao na sumipa sa matulis na bagay na hindi casualty. Bakit tahimik kayo? Palakpakan mo natin ang Panginoon sa God all the glory. Ulit ko lalo na tayo mga Kristiyano. Magbantay tayo. Amen?
kailangan natin lumakad ng may kabanalan. Ang paglakad ng may kabanalan, hindi lang ang pagtuktok. Tama? Hindi lang ang pagkalabit ng mga gitara na yan. Amen? Kailangan mo tumayo sa tama. Kailangan mong talikuran ang mali. Amen? Pag alam mong mali, huwag mong ipagpapatuloy. Kanina nga inano ko itong motorist dito. Nasa huli na ako nung malaman kong hindi pantay. Diba? Yung polo ko. Nalaman ko hindi pantay, inayos ko. Tama? Kasi kung isusuot ko yan na hindi pantay at tumayo ako ngayon dito, ano ba yung itsura ng polo ko na hindi pantay ang pagkakabutonis? Diba? Magiging katawa-tawa ako. Are you with me? Take note ha? Yung mga tao na patuloy na gumagawa ng mali, kahit alam na mali, katawa-tawa. Tama? Katawa-tawa sa mata ng mga tao na nakakakita sa kanila, nakakahiya. Tama? Amen? Kaya tayo po, ingat-ingat po tayo sa ating po mga galawan. Amen? Ako po, nakita niyo po ba ako na merong merong pahiwatig na sa aking pakikipagkamay sa inyo, kung may beso-beso man yan, purely, wala pong mali siya. Amen po ba? Amen. Kung nasabihan ko man sa inyo na mahal ko kayo, purely, agape love yun. Amen. Hello? Amen. Walang eros love doon. Tama po ba? Ang nakakalungkot, kung minsan may galawal tayo na kaduda-duda. Yung iba naman, walang dating sa kanya o wala sa kanya yun, yung kinamayan, may dating pala sa kanya. Mga katotohanan na yan, mga kaganapan, may mga practical, mga reality. Di ba sabi ng 1 Timothy, sabi ni Pablo kay Timoteo, anak, ganito, pagka mga kabataan ang kausap mo, ituring mong kapatid. Di ba? Kapag ka may edad sa iyo, ituring mong nanay o tatay. No? Pag uugod-ugod, ituring mong lolo. Di ba? Ibig sabihin, ganyan kahalaga ang tinatawag na pag-iingat ng ating pong mga buhay. Amen? So, lalo na kayo, mga naka-involve sa ministry, mahalaga po yung tinatawag na pag-iingat. Amen? Huwag na huwag tayong gagalaw ng kaduda-dudang galawan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Lalo na may asawa ka na. So, may mga ganun ba? May asawa na pero panay pa charming? Meron bang ganon? May asawa ka na, hindi ka pa makontento sa asawa mo? Diba? Yun po yung tinatawag na covetousness eh. Yung bang makontento ka. Tama? Makontento ka sa asawa mo. Huwag ka na maghanap ng iba. Tama po ba? So, this commandment is designed to protect the institution of the family. Dami na nga magugulong pamilya, sasama ka pa.
Yun nga, sabi nga po ng Hebreo chapter 13 verse 4, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. Amen? So, nakita na naman natin, no? Mga palabas dyan eh. Yung asawa, tatrabaho, papasok sa trabaho, pag alis, merong sumasalisi. Tama ba? Di ba sa papalag ko sa FB, di ba? Oh, may mga ganun eh. May salisigang pala. Kung kailan wala yung asawa tsaka paparamdam o whatever, ano ba meron? Mali. Napakahalaga ng ethics. Ayun nga lang po magsakay ako ng babae sa motor. Ayoko. Bakit? Di ba yung mga trabaho na yan. Pero ako personal, pinakakaiwas-iwasan ko ang magsakay ng babae. Bakit? Kasi nga, pag may nakakita sa inyo, magkaangkas kayo. Di ba? Ano isipin ng mga tao makakita sa iyo, Pastor Pel? Di ba? Ay, yung iba talaga sinasadya mag-angkas idadaan pa doon sa lubak. Di ba? Medyo arangkada ng konti at papapakapit naman yung babae sa kanya. Di ba? So, dahil medyo natakot, napahipit ang kapit. Pati yung dalawang bundok, dumikit na sa likod mo. Tama ba? Magugulat ka, yung iba naman, umangkas, talaga sinasadya, dinidigit yung dalawang bundok. Pwede na alam siya kung ano naman. Kaya nakakatakot, kaya nga, medyo ingat tayo. Di po ba? Minsan sa'yo, walang mali siya. Sa kanya pala, meron. Di ba? O walang mali siya sa inyo. Sa nakakita. Tama? O, sabi mo sa katabi mo, ayos ka na ba? Kung mahal mo pamilya mo, mag-aayos ka. Kung mahal mo asawa mo, alam sa inyong relasyon, kahit gaano ka kagwapo, at tinutokso ka ni Pia Worsbach. Tama ba, Brother Kim? Paramdam sa iyo, no? Hindi ka bibigay. Sabi sa katabi mo, huwag kang bibigay. Baala ka. So, Mateo 5:27 to 28, ang sabi po diyan, you have heard that it was said, do not commit adultery. Ika-6 na utos yan. But I tell you that any person who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Amen? Narinig ninyo sinabi, huwag kang mangangalunya. Kasi po, ika-6 na utos, huwag kang mangangalunya. No? Pero sabi ko naman sa inyo, sino man, no? Anybody, anyone, ang sabi doon, who looks at a woman, tumingin sa babae ng merong pagnanasa, nangalunya na siya sa kanyang
isip, sa kanyang puso. Amen? So, mas mabigat yung ito, no? So, kung pwede ba ito? Sino mang babae, yun ang baliktarin, ang tumingin sa lalaki nang may pagnanasa, nangalunya na siya sa kanyang isip, kay lalaki lang ba ito? Vice versa ba ito? Meron ba babae ang yung bang malikot ang isip? Kasi iniisip ko bakit sa lalaki lang? Di ba? Sino bang tumingin sa babae? Bakit sino hindi nakalagay? Sino rin ang tumingin sa lalaki? O sa kabilang barte naman? Sino bang lalaki ang tumingin sa lalaki? Nang may pagnanasa, nangalunya na rin sa kanyang isip. Sino bang babae ang tumingin sa kapwa babae nang may pagnanasa? Pangangalunya na pala ito sa mata ng Diyos. Amen? So, ano sabi ng Bible? Bawal ba ang tumingin? Diba? Bawal ba yung tingnan siya? Ang ganda-ganda niya naman. Diba? Oh. Kaya lang ang problema, yung iba, nagpapaganda, hindi para sa kanyang asawa. May ganun ba? Merong mga tao na nagpapaganda at nagpapagwapo, hindi para magpaganda sa kanyang asawa, kundi para magpaganda o magpagwapo sa asawa ng iba. Hello? May mga ganyan. Kaya, bakit natin pinag-usapan ito? Alam niyo po, napakahalaga kasi ng relasyon ng mag-asawa. Amen? Inuulit ko, nung kayo naging mananampalataya, ito na buhay nyo. Kayo na nagkasama, kayo na magkasama, kayo na yung merong relasyon ngayon. Stay na lang kayo diyan sa ganyang klaseng relasyon. Kung hindi nyo kaya, kung gusto nyo magbalik, bahala kayo. Di ba? Ang mahalaga po, yung ikaw po ay mananatili ng matuwid, no? O tama ang ginagawa mo sa harapan ng Panginoon ngayon. Ang pangit, no? Ang masakit, ang hindi tama, kung ikaw po ay gagawa ngayon. Tama? Kung ngayon ka magluloko, yan po yung napakalaking questionable. Dahil alam mo na ang tama, alam mo na ang mali, at gagawin mo pa ang mali. Ito po ay paghamon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? So, nawa sana maintindihan ninyo at makuha ninyo yung aking pinupunto sana. Yung no? Pangalawa, you shall not covet your neighbor's possessions. Ito po, talatang 17. Uli, ang sabi po roon, huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, ang mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang lundo nito, huwag mong pagnanasaang maangkin ang anumang pag-aari ng iyong kapwa. Pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Amen? Gaano man kalawak yan, material things yan, di ba? Oh. Bahay, sambahayan, asno, everything, basta pag-aari ng ibang tao,
huwag natin pong pagnanasaan. Amen? Kaya dapat, dito po sa loob ng iglesia, dapat hanggang sa inyong bahay, kahit may maiwan kang gamit, tama? Cellphone man yan, ano man bagay yan, libro man yan, pera man yan, everything. Pag naiwan at nakita mong hindi iyo, huwag mong pagnanasaan. Amen? Naalala ko nga, nung araw na nagtuturo ako sa WNTC, sa seminaryo doon sa Baras. Ang komento nila, kasi may mga kwarto-kwarto yung mga delegates. Nagkakawalaan ng pera, ng cellphone. So, bakit nagkakawalaan ng mga ganun? Ay, yung pala, merong salisigang. Merong isa sa mga delegates na sinasamantala. Hello? Pag kami seminar na, nasa loob na, pinapasok ang kwarto at kinukuha yung dapat niyang, yung gusto niyang kuhain. So, napakahalaga po yung tinatawag na honesty. Kapampangan, honesty. Di ba? Pero honesty. Sabi nga, honesty is the best policy. Di ba yung maging tapat ka? Yung mapagkakatiwalaan ka? Amen? Eh, lagi ko nga sinasabi ko, minsan kapila, nagkakasubukan na eh. Di ba? Pagka-seminar, naglatag ng kape dyan, 3-in-1. Anong ginagawa ng mga delegates? Nagtitimpla ng kape niya. At naglalagay sa mug. Di ba? Eh, overloaded yung kape. Daming kape. Eh, sabi ng bishop pa yun, sabi ng isa, magtitimpla ng mga babaon ako para meron akong kape sa bahay. Eh, hindi po ganun eh. Alam niyo po, kapag ka ganun, yan po ay simpleng, ano yan, pagnanakaw. Thou shall not steal. Kahalin tulad po ng pagnanakaw yung ganung mga batay. Kaya napakahalaga po ng tinatawag na katapatan. Yan po isang napakahalaga na maging attitude po ng bawat po sa atin. So ano po susi? Contentment, yan po susi contentment in our possessions. Sabi nga, contentment is the opposite of covetousness or envy. Amen? Kung ikaw may asawa, makontento ka sa asawa mo. Diba? Minsan yung tinatawag na inggit ang nagahari sa iba. Nakita ang kapitbahay na bumili ng TV, no? 16 inches. Ay, nako, wala sa akin yan. Order ka. Shopee. 32 inches. Yeah, ganun no? Tapos bago may pasok sa bahay, may konting tugtog. Diba? Mga ganun pa no? Meron ka cellphone na 5110. Ang alam ko lang kasi 5110 tsaka 3310 eh. Diba? Oh. Eh ngayon, ang gusto mo, cellphone na worth 100,000 pesos. May cellphone ba na 100,000 pesos? Meron, di ba? Ano tatak? Hindi ka makontento. Ay, paghahangad. Siyempre, hukunin mo yan, hulugan. Ilang taon mo huhulugan yan? Di ba? Eh, nung sumakay ka ng jeep, sumabay sa iyo, hold upper. Taas ang kamay. Di, tangay. Yung pong 100,000 pesos worth na mamahaling cellphone. Di ba? So, be content.
for what you have. Sa asawa mo na meron ka, makontento ka na sa kanya. Amen? So, gamit na meron ka, at talagang, kasi kung ito isa pang halimbawa, maghahanda. Minsan maghahanda ka, para lang ipangalanda ka sa mga tao na naghanda ka, ipapangutang mo. Tama po ba yun? So, okay. Nakapag-celebrate, na iraos. Pero pagkatapos ng celebration, yung sakit ng ulo sa pagbabayad ng utang. Yan ba yung mga katotohanan po na dapat po natin, practical po ba? No? Maging practical tayo. Wala ka na nga. Nahirapan ka na nga financially. Pero kung umasta ka, bonggang-bongga. Di ba? So, contentment. Ganyan po kahalaga. Ito na po ay kabaliktaran na tinatawag na kawalan ng kasiyahan. Contentment is a rest of mind. Amen? O ibig sabihin, ang kabaliktaran, yung uncontentment, ano ito? Kaguluhan ng isip. Ang lawak na pinag-usapan po natin eh. Kahit sa sexual relationship, no? Relational, no? Kasangkapan na mga bagay po na yan. Yung iba, kahit sa pag-aaral, di ba? Hindi makontento. Kinukuha ngayon, engineer. Bukas makalawa, architect. Di ba? Sumunod na araw, doktor. Kaso puro first year. Di ba? Sa halip na nakatatlong taon ka na, kung nagtuloy-tuloy ka na, 2 taon na lang, tatapos ka na eh. So, ang lawak eh. Kaya nga sabi, satisfaction for what you have is the key. Amen? Isang halimbawa, sa itsura mo. Itsura mo. Satisfy ka na ba? Satisfaction for what you have is the key. Satisfy ka na ba sa ilong mo? Satisfy ka na ba sa kulay mo? Satisfy ka na ba sa height mo? Di ba? Mga ganun eh, no? Sa buhok. Di ba? Satisfy ka na ba sa katabaan mo? Okay na mataba, basta sexy. Di ba? Pero tingnan natin, kaya yun pala ang yung salitang contentment, no? Ikaw ay magkakaroon ng satisfaction for what you have. Kasi po, pag wala kang satisfaction, pag nanalamin ka, magagalit ka sa sarili mo. Tama po ba? Kaya nga ako, ayoko na manalamin eh. Di ba? Pag nanalamin ako, sabi ko, bakit yung buhok ko kukunti na lang? Di ba? So, anong dapat ko gawin sa buhok ko? Sabi ni Lord, contentment. Amen po ba? Oh, pag nanalamin ka, puti na lahat ng mga buhok mo. Contentment. Ayun me. Nadadagdagan ba yan? Sabi nga ni Mrs., paitiman mo kaya? Sabi ko, pag pinaitiman ko yan, baka lalo sumakit ang ulo ko. Di ba? Oh, buti na lang sa ilong, medyo contentment. Contentment pa rin sa ilong?
Oh. Sa hugis ng mukha. Kung kayo po mga titingin, halimbawa, ano, haba ng baba. Magpalay po kaya, di ba? Yung mga ganun ba? Kita nyo? Ang daming dahilan. No? Bibihira sa atin dito pag nanalamin. Basta sabi mo, I am wonderfully made by God. No? Masasabi mo ba? Baka mamaya, pag harap mo sa salamin, ay sasabihin mo, I am fearfully. Made by God. Yun ang question kay Lord. Di ba? Okay na ba kayo sa ano ninyo? Sa mga itsura ninyo? Kahit pangit? Okay. Okay. So, ang lawak ano? Personal, relational, di ba? So, familial, mga tinatangkilik natin. Kasi mahirap po ang inggitero. Ang inggitera. Di ba? Pagka ikaw ay inggitero o inggitera, hindi napapahinga ang utak mo. Di ba? Ang makakalunas lang yan, walang iba kundi ang tamang pananaw sa Panginoon Diyos. Okay. Sabi nga, the first sin recorded in the conquest of the promised land in Joshua chapter 7 is all about covetousness. Si Akan, di mo ba? Nang sila po ay nagtagumpay sa Jericho, bawal ang kumuha ng mga spoil, pero ang ginawa niya, nagtago po siya. Tinago niya ang ilang bahagi. At alam niyo po ba, yun ang naging cause. Hindi lamang ng kanyang personal na kabiguan, hindi lamang ng kanyang pamilyang kabiguan, kundi kabiguan ng kongregasyon ng Israel. Hello? No po? Take note ha? It affects his personal life. It affects his family. It affects the congregation. 36 ang patay ang sumunod na pakikipagtimbang. Amen? Tingnan nyo ha. Pagka meron kang sin of covetousness, hindi lamang ikaw ang apektado. Tama? O halimbawa, nakiapid ka, gumalaw ka ng iba, may asawa kang tao, sino apektado? Ikaw! Pangalawa, pamilya mo. Sumunod yung tao na ginalaw mo. Sumunod yung pamilya ng tao na ginalaw mo. Ano mangyayari? Lalo na kung ikaw ay mananampalataya. Diba? O ngayon, ano nangyayari? Kasakiman din po yan sa pera. Yung ibang mga politician natin. Oh. Ano nangyayari ngayon? Ang yayaman nila. Bilyonaryo sila. Trilyonaryo na sila. Pero nakaladkad ang kanilang mga pangalan. Tama? At dahil nakaladkad ang kanilang mga pangalan, walang mukhang iharap sa taong bayan. Amen? Covetousness pa rin eh. Walang kasiyahan. Ang bulsa pa naman, hindi po nabubusog. Yung tiyan nabubusog. Tama? So, ano naman?
Yung covetousness, desiring a thing that belongs to someone else. Amen? Kaya nga sabi ng mga artista, ayaw na namin mag-tax. Ninanakaw nyo lang. O di ba? Sa halip na pakinabangan ng taong bayan, yung mga dami nila, sila na lang ang siya nakikinabang. Ito yun eh. Ugat yan eh. Sin of covetousness yan. Ang hirap ugutin yan. Amen? Kailangan mahugot yan. Hanggat hindi mahuhugot yan, walang kabusugan ang mga yan. Walang contentment ang mga yan. Amen? Sino huhugot? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kailangan ng lahat ng tao. Amen. Yung nag-utos sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 17, siya ang dapat lapitan. Siya ang dapat sandalan. Sa kanya dapat lumapit at magpakumbaba upang makalaya sa anumang uri ng kasamaan, kabuktutan, pag-iimbot. Amen? The first sin recorded in the Old Testament, matapos mag-conquer yung Jericho, ang pamilya ni Akan ang siya nakagawa na tinatawag na pag-iimbot. At tignan natin ang consequence. Sila po ay naging casualty. No? Pinatay si Akan at ang kanyang sambahayan. Ito mo, isa ang may kasalanan, yung pinuno, pati pamilya. O huwag natin sabihin, bawa, lumitaw na sa saldi ko, o lumitaw na yung mga di ba? Hindi lamang sila apektado, pati pamilya nila. At ang solusyon po, repentance. Sana makaabot sa kanila. No? Pagsisisi ng totohanan. At syempre, yung pagsisisi, may kaakibat na pagbabalik ng mga ninakaw. Kung totoo man, no? Para mabalansyado. Okay, pangalawa po, sa Bagong Tipan, the first sin recorded in the early church. Sino naman dito ang merong pag-iimbot? Yung mag-asawa, Ananias at saka si Sapphira. Di ba? Nangako sa iglesia. Sabi niya kay Pastor Peter, Pastor, pag-pray mo, yung ari-arian ko, bebenta ko. Namin. Pagka naibenta, ibibigay ko lahat ng mga pinagbilhan. Yun ang pangako. Pero nung maibenta na, nagbago ang isip. Nag-usap ang mag-asawa. So, darling, sweetheart, ano ba to? Bibigay ba natin kay Petro sa mga apostol yung proceeds na lahat ng pinagbilhan? Kasi di ba yun ang pangako natin? Nag-usap yung dalawa. Hindi, ganito na lang. Bawasan natin. Di ba? So, kutsaba. Nung humarap na kay Peter, sabi ni Peter, Ananias, musta na? Musta na yung pinagbentahan? So, ito po, binibigay ko na pong buo. Pero ang katotohanan, binawasan. Ano sabi ni Peter? Ananias, ganito. Hindi ka sa tao nagsisinungaling. Sa Diyos ka nagsisinungaling. Sa Holy Spirit ka nagsisinungaling. Nung hindi mo pa nabebenta, di ba sa'yo yan? Nung maibenta mo, sa'yo pa rin yan. Tama ba? Yun ang sabi ni Peter eh. Pero, bakit ka nagsinungaling?
implikasyon na sa parte ni Pedro, sana sinabi mo na lang. Ay kung halimbawa sinabi ni Ananias, Sir, nag-usap kami mag-asawa. Sa halip na buo, kalahati na lang. Pwede yun? Papayag kaya si ano? Si Pedro? Papayag? Ako, palagay ko papayag eh. Di ba? Kasi mismo sa bibig ni Pedro eh. Nung hindi niyo pa naibebenta, inyo yan. Nung naibenta niyo, inyo pa rin yan. Ang problema, nag-lie. Di ba? Kung sinabi niya, Pastor, sir, nag-usap kami, kalahati na lang. Naniniwala ko papayag siya. Kasi siya pa rin na may control. Tama ba? Siya pa rin na may control kung anong bibigay niya eh. Pero gusto niya maging mayabang. Gusto niya sumikat. Gusto niya maging tanyag. May mga ganon. May mga gusto niya, gusto sumikat, gusto maging prominent to the point na siya ay magsisinungaling. Amen? So, kita nyo, covetousness is the sin that led to betrayal of Jesus by Judas. Yun pala, di ba? Maging si Judas dahil sa kasakiman, no? Dahil sa pag-iimbot, dahil sa desire, to the point na ibenta niya, ipagkanulo niya ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng 30 salaping pilak. 30 pieces of silver. Nung chinek ko, sabi nga, yung 30 pieces of silver, it is estimated to be around 120 denarii or equivalent to 4 months' wages of average worker. Yung pala yun, oh. So malaki-laki talagang halaga. Kaya problema nga eh. Malaking halaga, nagkaroon siya ng pag-iimpot. Minsan, maliit lang na halaga, pinag-iimbutan natin. Tama. Kaya, totoo ang kasabihan, pag hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, things in this world, hindi rin ipagkakatiwala sa iyo ang mga eternal na bagay. Amen? Nagsisimula sa maliit. Pag naging tapat ka dyan, bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, mamahala ng mga malalaking bagay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. To God all be the glory. In today's money, ang kahulugan pala noon, 120 to 150 US dollar. Diba? Ngayon, what happened sa ating mahal na bansa? Diba? Ipinagkakanulo ng mga nakaupo sa gobyerno si Juan de la Cruz. Diba? Ang ating inang bayan, ang ating mahal na bansa, dahil lang sa kasakiman, for them to accumulate wealth. Ang sabi ng Bible, for what shall it profited a man if he gains a trillion, a million, a billion? Makamtan man nila ang mga bagay na yan kung mapapahamak naman ang kanilang kaluluwa
doon sa impyerno, hindi madadala ang kayamanan sa kabilang buhay. Kaya hanggat buhay tayo, hanggat malakas tayo, hanggat binibiyaan tayo ng Panginoon ng kalusugan, binibigyan tayo ng Panginoon pagkakataon, manungkulan sa gobyerno, anumang organisasyon, simbahan man yan, everything, gawin natin po ang ating po mga gampanin, maging tapat tayo sa Diyos na nagtalaga sa atin sa panunungkulan na meron po tayo sa atin pong kasalukuyang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. So, in conclusion, caution against covetousness. Ang sabi roon, you shall not covet your neighbor's wife or your neighbor's husband. Amen? Ang susi, contentment is the key for marriage relationship. Pangalawa, you shall not covet your neighbor's possession. So, ang susi is to enjoy everything that we have. Amen? Kung anong meron ka, pagyamanin mo, pangalagaan mo, makontento ka, upang sa ganon, maranasan po natin ang tunay na kapayapaan ng buhay, tunay na kaligayahan bilang isang tao na nilikha ng ating Panginoon Diyos. Dalawang bagay po. Kailangan po natin establish yung vertical and horizontal relationship. No? Our relationship with our God. No? And our relationship with our neighbor. Hindi po magiging healthy ang relationship mo kay God kung hindi healthy, maayos ang relasyon mo sa iyong kapwa-tao. Yung iba, sabi nila, ayusin ang relasyon kay God. But, ang katotohanan niyan, it affects your relationship with your God to your relationship with your neighbor. Hindi mo masasabi mahal mo ang Diyos kung hindi mo mahal ang kapwa mo. Amen? Yung kapwa mo ang visible. Ang Diyos invisible. Pero sa kapwa mo may paparamdam mo. At kung paano mo tinatrato ang kapwa mo, it affects your relationship with your God. Pag may ginagawa kang kalawa sa kapwa mo, affects your relationship with your God. Pag maayos ang relasyon mo sa kapwa mo, maayos ang relasyon mo sa Diyos. Hindi mo pwede sabihin maayos ang relasyon mo sa Kanya. Dami mong away. Ang dami nang nagagalit sa iyo. Di ba? That is vertical and horizontal relationship. Tayo pa tayo lahat. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po sa reminder. Salamat po sa paalaala. Meron pala kaming dapat na matanggal. Yung ugat, Panginoon. The root itself. At ito palang ugat, Panginoon, ay ang pag-iimbut. Covetousness. Hallelujah. Ikaw po ang siyang kumatagpo sa bawat isa po sa amin sa umaga po ito. Ano man po mga nasumpungan mo mali sa buhay namin, patawad mo. Ikaw ang kumatok. Ikaw po ang gumalaw. Ikaw po ang mangusap. Kung meron po kaming mga senaryo sa buhay namin, kawalan ng contentment, O God, Ikaw po, O Diyos, ang siyang
magpatawad at umabot sa bawat sako sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Ikasampung utos, Panginoon. Na lahat ng utos na ito, Panginoon Diyos, ay meron pong malaking kinalaman. Una, sa aming po relasyon sa iyo. Pangalawa, ang aming po relasyon sa aming pong kapwa. Kung mahal po namin ang aming kapwa, hindi po kami magnanakaw sa kanila. Kung mahal po namin ang aming kapwa, hindi po kami magkukumit ng adultery. Kung mahal namin ang aming kapwa, bilang mga kabataan, we honor our father and our mother. Kung mahal po namin ang aming kapwa, hindi po kami sasaksi sa mga kasinungalingan. Hindi namin aayunan ang kasinungalingan. Kung mahal namin ang aming kapwa, hindi kami makikiapito. Hindi namin nanasain ang pag-aari ng iba. Hallelujah. At patunay, Panginoon Diyos, ng aming pagmamahal sa iyo. Ang aming pong maayos na kaugnayan sa mga tao na nakakasalamuha po namin. Kung meron ka pong mga nasumpungan sa aming mga buhay, senyales ng pagiging covetous, desiring for anything that belongs to the other, to someone else, forgive us. Kung meron kami nakupit, forgive us. Kung mayroon kami mga kinuha, hindi alam na iba, patawad po. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, na maging tapat sa iyo. Maging masunurin sa iyo po mga salita. Ilagay mo po sa matabang bahagi ng puso namin ang mga salita mo na ito. Hallelujah. Come on, church. Awitan natin ang Panginoon.